po or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 20, 20 at 25 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Hotel 99 sa may Barbosa Street, Quiapo, Manila, at dadalhin po natin yan sa may Mandaluyong City Medical Center sa may FB Martinez Avenue, Addition Hills, Mandaluyong po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pang nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay pa, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Naka-green naman. Ito pala. Ano pa naman yun? Actual resignation pa yung Versamin. That is the risk of your job. Risk ng trabaho mo yun. Na from time to time, alamin mo. Talagang makikriticize ka, whether you like it or not. So parte ng trabaho mo yun. But it doesn't erase the fact na bakit mo nga sinabi na hindi pala totoo. Kasi kahit si Presidente nagsabi sa'yo nun, it doesn't make it correct. Wrong pa rin dahil hindi nga nag-resign yung mama. Sabi mo nag-resign out of delicadeza. Eh siya na mismo nagsabi, hindi ako nag-resign. O saan mo kinuha yun? Magkano? Hindi ba nagsisimula programa mo nung lagay? Saan ba yung taong? Ay babay na ho muna. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman 1 oras at 9 minutong balitaan at kwentuhan. Muli maraming salamat. Thank you sa inyong pagsubaybay ho sa amin. Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Ngayong pong araw na ito ng Thursday, November 20, 2025. Susunod na Eating Pilipinas with Alvin Alcico. Ako po naman si Daddy Johnson na see you again bukas. Friday lang ito sa talagang yun, ha? Yun pala yung binibilang. Alakaw naman ang binibilang mo yung papalapit ng araw na meron ng makukulong. Pwede din. Baka naman pero hindi definite yun. Yung bakasyon ko definite. Whether you like it or not. Diyan ka naman eh. Kapag nakita mo din sa abroad yung pinaghahanap na tita, di ba? Sabi mo nung kahapon eh, baka nasa Japan para malapit-lapit lang. Oo nga. Baka naman makasalubong eh, maghayan na lupa man lang. Kita mo tayo sa Japan ha. Babay ho muna ha. Talagang babay na ho ito dahil 6 na ng umaga. Susunod na si Alvin Alcico. Babay ho muna. See you again bukas. Good night. Ang nagbabalitang Daddy Johnson Manabat sa Johnson, uwi na. Ay nako! Johnson Manabat kasi. Para si Johnson Manabat na may kasalanan nasa nandito eh. 6:11 in the morning. Oras sa Senyolang Reyna. Isa na.
at balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo ng almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Gising na! Bago na! Bago na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas! Narito naman may init na balita ngayong Huwebes sa Gising Pilipinas. Itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nagbitiw siya sa pwesto. Sinabi ni Bersamin na nakatanggap lang siya ng tawag ng Lunes na nagsabing kailangan na niyang mag-resign bilang Executive Secretary. Taliwas ito sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagbitiw sina Bersamin, Budget Secretary Amina Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin dahil sa delikadesa matapos matawis na issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget ngayong taon. Nilinaw naman ni Bersamin na hindi galing sa Malacanang ang tawag pero tumangking magbigay ng detalye. Noong Martes, nagligpit na si Bersamin ng mga gamit sa opisina at sinimulan ang transition para sa papalit na si dating Finance Secretary Ralph Recto. Matapos nito, nilagdaan ni Bersamin ang sulat na nagpapahayag ng suporta sa desisyon ni Pangulong Marcos na palitan siya sa pwesto. Nanindigan naman ng dating opisyal na walang kinalaman ng Office of the Executive Secretary anumang budget insertion at handa siyang humarap sa investigasyon. Wala pang inilalabas na komento ang Malacanang hinggil sa naging pahayag ni Bersamin. Iginiit ni Education Secretary Sani Angara na walang dahilan para pagbitiw siya sa pwesto kasunod ito na akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Fernando na tumanggap si Angara ng kickback sa flood control projects nung nakaupo pang senador. Ayon sa kalihim, hearsay o chismis lang ang bintang at walang patunay na anumang transaksyon. Nanindigan din ang Malacanang na hindi kailang magbitiw sa pwesto si Angara kung hindi naman ito sangkot sa katiwalian. Ano, teka muna, akala ko yung tatlo nag-resign out of delicadeza. O di wala pa na, kung sinasabi na wala pang patunay dun kay Angara, o di dapat wala na ding patunay kay Bersamin, kay Pangandaman at kay Kayo po yung katong kausap ko? Hindi po. Ay, For Braille po ba? oo. Susunod silang makakasuhan ng mag-asawang Curly at Sara Vizcaya kaugnay ng sinasabing manumalyang flood control project. Sinabi ni Ombudsman ni Crispin Remulla na maring sampahan ng kaso conversation of wonder ang mag-asawa sa mga susunod na araw. Mula sa siyang na kaso, natapos na ang preliminary investigation sa tatlong kaso laban sa mag-asawang Vizcaya at isusumite o isinumite na para sa resolusyon sa Record of Securities and Exchange Commission. Isa hanggang 20 bilyong piso ang kinita ng 8 kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Vizcaya sa panahon ng Administrasyong Duterte noong 2017 hanggang 2022. Kabilang dito ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega Contractor or General Contractor, St. Timothy Construction, Amethyst Horizon Builders, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders at Elite General Contractor. Ito pa, pinaniniwalaang umabot ng 22 billion pesos ang nabiling proyekto ng mga kumpanyang iniuugnay kay Construction Workers Solidarity o CWS Party's Representative Edwin Garciola ngayong taon. Ipinakita ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legata Leviste ang listahan ng proyekto sa National Expenditure Program kabilang ang mga katagang CENTI 20 at VIP leadership na iginawan sa mga kumpanyang iniuugnay kay Garciola. Sinasabi isinulong ni Garciola ang 4 na proyekto ng Redicon Trading sa bayan ng Tui matapos tawagan si Leviste para humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan at maaprobahan ang asphalt specifications ng mga proyekto. Iginit ni Leviste na may hawak siyang dokumentong magpapatunay na nagkapagsabwatan si Garciola sa DPWH para dayain ang proseso ng bidding. Tumanggi naman si Leviste yung pangalanan ang 2 miyembro ng gabineting nagsulong ng mga proyekto at napunta sa kumpanya ni Garciola. Noong nakarang linggo, nag-usap ang 2 kongresista kung saan itinanggi ni Garciola na may alam siyang sinasabing katiwalian sa DPWH at nangakong tatalakayin ang issue sa pulong kasama si Leviste at House Speaker Faustino P. Ayon naman kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor J. Ilagan, nagkatagawa ng pulong sa infrastructure project sa mansyon ni Garciola o mansyon talagang bahay at hindi sa DPWH Regional Office. Ayon kay Ilagan, si Garciola ang nagdidesisyon sa mga
mga proyektong sinasabing may kickback na abot ng 35 hanggang 42%. Sinasabing ililipat din ng pwesto ang mga opisyal ng DPWH na hindi susunod sa utos ni Gardiola. Wala pang inilalabas na pahayag si Congressman Gardiola. Sa oras na 6:20, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng GCash. Ngayong papalapit na ang Pasko, bukod sa sangkatutak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click sa mga tech para palagi tayong gising, maging mapagpansya, at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalala mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Good morning, Alvin. Dito sa Pasig City Public Market ay nagpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng ilang gulay. Sama ba si Princess Tibindina? So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hindi tayo nakapag-play. Paalam po. Meron ba yan?